Good morning everyone and welcome back to our YouTube channel. So today is Wednesday and it's 5:51 a.m. Ayan, to be exact. I am going kina mama. So susunduin ko siya kasi magsasanctuaryo kami. So mag-visit kami kay papa. And si Orion, ayun, as usual, sasabihin niya na sasama siya. So kagabi sabi niya sasama siya, but ngayon hindi na naman. Tinatamad na naman siyang bumangon. So kaya mag-isa na naman ako ngayon. Ayan, so let's go. And before that, kaya maaga ako umaalis pala. Kasi ayokong tanghaliin sa daan. So mas gusto ko na maaga akong umaalis kapag ganito na may pupuntahan. Para, alam niyo na, kasi syempre pag medyo tanghali na sa daan, nagkakaroon na ng mga traffic, ganyan. So, ayan. And sanay naman ako, pag nanay tayo, maaga talaga tayo bumabangon. Maaga tayong nagigising. Kaya ayan. So, let's go. And samahan niyo muna ako. Mag-withdraw muna pala ako. Hi, good morning. This is Angie. Please check the screen while taking your order. Yes, isang coffee, iced coffee. Iced coffee original large po. Yung regular lang na size. Okay. Meron ba yung yung coconut ba yun? Yes, meron po. Yun na lang. Okay po. Isang iced coffee toasted coconut lang po. Yeah, 78 pesos po sa mas Okay, thank you. Iced coffee coconut po. Sige po. Thank you. Maaga ngayon yung naglilinis. May sushi. Good morning, Papa. Kailan mo ito dinala yung bago, ma? Maganda. Maganda yung parang nakulay na. Parang kulay na. Hindi siya parang nakabuka mo na lang yan. Oo. Yung isa na uwi mo na. Dumami na. Dapat bigyan mo rin ako ng ganyan pag nag-usbong. Iipunin mo nga. Kasi gusto mong ayusin yung gilid. Doon sa may bakal. Dapat Kaya maayos na sinasabi ko sa'yo, alam ko meron kang ganito na paso Alam ko, di ba? Tapos, Iba yata yung pasong nilagay mo dati. Ha? Iba yata. Ganyan, meron doon. We're here na sa sanctuaryo. Ayan, medyo makulimlim. Pero sumisikat naman na yung araw. Ayan. So, yan. Every week, nandito kami. Si Mama parang twice a week siya nandito. Ako parang once a week. Sige. Magpapagas muna ako. Tapos ang dami yung lugar nito. Ang luwag sa taas. Kahit mag-ano ka lang ng 10 upuan, pwede na yun.
kay KK, yung drawing. Anong print? Sa tarpaulin. Hindi print. Ano? Sa tarpaulin, papagawa ka ng design. Decide yung mga Papagawa ka ng layout. Okay, yung burger. Para mabigay ko doon sa Gusto ko gagawa. binibigay. Parang meron akong yelo, nagbibenta akong yelo. Maglagay din kaya ako sa amin, no? Total malaki naman yung freezer ko. Lagay, ganun mo lang, oh. Yung maliit na tarpaulin lang. Hindi naman malaki. Hindi. Yung mga drinks. Hindi, yung isang drink. Ayaw pala. Hinihira mo yung bag ni Shini, di ba? Ay, nakang bag. Wait lang, ah. Ay, tumulo. Wait lang. Kunin mo kasi. Yung tumulo yung bigay mo sa akin. Hindi, pinapapunas ko. Kung anong hashbrown, kumain ka na habang nag-ano tayo. Thank you. Tag-20 lang mo. Kaya mo na, tag-20 lang mo. Hindi nga, para. So, nakauwi na pala ako kanina pa guys, and ayun, siguro nakauwi na akong mga 8:30 or before 9 AM kasi nga, hinatid ko pa si mama doon sa palengke. So, ayan, si Gianna tulog pa. Actually, nung bagong gising ako kanina, nung nagising ako ng mga 5:30, ay nagising din si Gianna, kaya lang, syempre, hindi ko naman siya pwedeng isama kasi nga ako lang. Tapos si Kuya Orion ayaw sumama. So, ayun, nakatulog siguro ulit siya nung umalis ako kasi kasama naman niya si Papa. So yun, right now, ang tinatry ko na camera, so kasi baka nakikita nyo, nandito yung ating GoPro. Although kanina, dala-dala ko tong GoPro, so pag lumalabas, talagang ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit namin. Kasi mas maganda siyang dalhin pag nasa labas. Dahil pwede natin siyang ipatong dun sa mismong dashboard ng car, or ano, diba? So, very convenient siyang bitbitin kasi maliit lang siya. But, si Papa kasi recently nag-purchase siya ng camera. So, ito yung gamit ko, yung Canon EOS M100. Tama ba? May nagsasabi-sabi ako, tapos iba pala. I think tama naman. It's Canon EOS M100. So, bumili siya para daw magamit ko for vlogging. Sabi ko kasi sa kanya noon, gusto ko sana ng Canon G7X Mark II. Yun yung gusto ko. Kasi yun yung nakikita ko na gamit ng mga ibang vloggers. And manipis yung lens niya. So, very comfortable, very convenient siya na gamitin even if nasa labas. Kaya lang nga, dahil nag-purchase siya nitong GoPro na camera, so sabi ko, sige, gamitin ko lang yung GoPro. Malakas naman yung audio niya and maganda rin naman yung mga videos, lalo pag nasa labas kasi nga sports camera siya. And then, nung weekend,
ayun, inabot sa akin ni Orion, gift daw ni Papa. So, bumili siya ng Canon EOS M100. Sabi ko, ang laki nung lens kasi mahaba siya. So, siguro kagawa tayo ng review nito. One of these days, si Papa ang gagawa ng review. Siyempre, hindi naman ako magaling dyan. So, ayun, papareview ko sa kanya. And I was able to use it yesterday. Gumawa ako nung yung sa, sa Bangkok Hall, yung Bangkok dress na haul, yun ang ginamit ko. So, itong camera ang ginamit ko. So, sabi ko sa kanya, wow, maganda pala, maganda. I didn't have to use an extra light for my video. Ano lang yung light doon, if you have watched the video of my Bangkok haul, na yung vlog na yon. So, hindi ko na kinailangan gumamit ng extra light. So, kung ano lang yung ilaw doon sa may closet, yun lang ang ginamit ko. Very maliwanag siya. And even yung audio niya. So, I'm not using a microphone dito. Ito lang, kung ano lang yung microphone ng camera, yun lang yung gamit ko. And I'm very happy with the results. Sabi ko sa kanya, pwede ko na rin siyang gamitin dito sa loob, pag nasa loob ako, pag may nire-review kami na gadget or kung ano man. And then siguro, occasionally dadalhin namin siya sa labas ng bahay. Kasi nga medyo mabigat siya, medyo makapal yung lens niya. But, yun nga ang sinabi ni Papa. Kasi maganda yung lens niya. That's why maganda rin yung quality ng video. So, ayun. Ngayon ay June 5. So, we are already planning for Papa's first year death anniversary. So, diba, ang bilis ng panahon, mag-1 year na this coming 22nd of June. And then, mag-birthday na rin si Gianna. So, second birthday niya sa June 20. Sabi ko kay Mama, since yung birthday ni Gianna will fall on a Thursday, and then yung death anniversary ay Saturday, so, hindi na muna kami magsa-celebrate nung kay Gianna na kaming family na lahat. Unahin muna namin yung death anniversary kasi hindi mo naman yun mamumove. So, saktong Saturday naman yun. So, sabi ko, the week after the death anniversary, dun na lang kami mag-celebrate na kami ng buong family. But, on the 20th, June 20th, siguro magluluto na lang ulit ako ng food for Gianna kasi yun yung talagang birthday niya, June 20. So, yung celebration with the family ay gagawin na lang namin after, the weekend after, nung June 22. And, yun, naisip namin, ang bilis lang ng 1 year. Tapos, yun nga, nagkukwentuhan kami ni Mama sa sanctuaryo kanina na nag-visit kami. Sabi nga niya, parang ngayon lang niya nare-realize yung mga events na sana hindi siya lagi umaalis yung time na yun. Kasi nga, yun pala, hindi natatagal si Papa. Tapos ako, parang lately, ganun din yung nare-realize ko. Sabi ko na buti na lang, nandito lang pala kami sa Pampanga tumira. Anytime pwede namin i-visit si Papa. Tapos si Papa yung mga last few months niya, last few days niya, nakasama niya kami. Last few months niya, actually, yun yung time na na hinahatid pa niya si Orion sa school. So, nakasama niya yung apo niya. Everyday, kasama niya si Orion. Ayun, so, ngayon mo marirealize, no, pag medyo matagal-tagal na, bago mag 1 year pala talaga. Kasi noon, talagang lungkot na lungkot ka dahil sa nangyari. Tapos, after a few months, ganun, nakaka-move on kayo ng family, nakaka-move on kayo, pero still, nandun pa rin kasi yung sakit eh. Yung bigla mo na lang maaalala any time of the day kung paano nangyari, anong nangyari. So, yun na rin yung sinasabi ko sa friend ko na recently nga, namatayan din ng father. Although yung father niya mas matanda kay Papa. So, yun din ang sinasabi ko na for now, ganun na mafe-feel mo, pagod na pagod ka, hindi ka makakatulog. And then, maaalala mo yung times. Especially siya yung kasama ng father niya nung nawala. So, talagang very fresh pa sa kanya. Nangingilabot na naman ako kung nagkakwento ko ng ganito. Pero yun nga, so, kaya nga lagi kong sinasabi na take as much photos and videos with your loved ones. Kaya, sorry kung nakikita nyo talaga ako na lagi ako may dalang camera, lagi ako nag-vlog. It's just my way of coping up with the loss. It's my way of coping up with the pain na nararamdaman ko. Gusto ko na wala akong ma-miss na mga events or occasion. So,
sabi ko nga, siguro yung mga ibang mga mapamahiin na mga tao, siguro sabi nila, ano ba naman tong pamilyang to, hindi pa nakakapagbabang luksa, kung saan-saan na nagpupunta, nagta-travel, nag-i-enjoy, nagbabakasyon, nag-outing, hindi pa nagbababang luksa. That's the only thing that you can do to cope up with the pain. So, ang sabi nga namin magkakapatid, pati si Papa, yung husband ko, sabi nga namin, palagi nating isama si Mama sa labas, ipag-travel natin siya, ipag-outing natin, para hindi siya nalulungkot gaano. Kasi for sure, kapag siya lang mag-isa sa bahay, mag-iisip siya eh. Iisipin niya, malulungkot siya. Of course, that will be natural kasi syempre asawa niya yung nawala. So, ang maganda is kapag kaya natin, isama natin siya kung saan tayo pupunta, i-treat natin siya kung saan. Kasi, that way, kahit pa paano magiging busy siya. So, magiging busy siya sa paglabas, kasama yung mga friends niya, magiging busy siya with the apo, like, especially si Gianna. So, ayun. Kaya nga yung recent Bangkok trip namin, it's actually dapat for her talaga sa kapatid ko. Kapatid ko talaga ang nagiya na mag-Bangkok siya. So, sumama lang kami. Sumabit lang kami talaga ni Gianna. Pero at least, diba, naging busy siya. So, nakapag-enjoy siya. And then, yun ng last na Japan trip namin with the family, kasama namin siya. So, yun, kailangan talaga laging kasi sa pagkawala ng padre de pamilya, ang una talagang masasaktan dyan ay yung asawa. So, parang secondary kaming mga anak. Kasi kami, wala naman kaming choice. Diba tayong mga anak, wala naman tayong choice sa magiging magulang natin eh. Pero yung mga spouse, pinili nila yung mapapangasawa nila. So, hindi nila kaano-ano yung mga napangasawa nila from the start compared sa atin na mga anak. Kaya alam nyo, na-realize ko na yun talaga yung very special sa mga couple, sa mga mag-asawa. Kasi diba, from the start naman talaga hindi naman sila magkadugo. Hindi sila magkaano-ano. Nagkakilala lang sila after a few years, or yung iba, sabihin na natin na magkababata pa. Yung iba, nagkakilala lang during their adult period, diba? So, yung mga spouse talaga very special sila sa isa't isa kasi hindi sila magkaano-ano, hindi sila magkadugo. So, sumumpa sila, kinasal sila, sumumpa sila sa Diyos, sa tao, and that is actually the reason why marriage is so important. So, ayun. Yung mag-partner talaga ang masasaktan pag may isang nawala. Masakit sa mga anak, of course, kasi kadugo nila. So, kadugo natin yung mga magulang natin. But, yun ang difference eh. Masakit sa atin dahil kadugo natin sila. Pero, mas masakit doon sa mga spouse nila. Kasi, kahit na hindi sila talaga magkadugo, so, hindi sila by blood, hindi sila related noon, but nung naging mag-asawa sila, naging isa na lang sila, diba? Yun nga. Baka may kumontra sa akin na. Pero yun nga, kasi yun ang nakikita natin. So, once na naging mag-asawa ang couple, so nagiging isa na lang sila because they chose to love each other. So, sila, pinili nila yung isa't isa. Kaya mas masakit para sa kanila yun. Anyway, ayan. Mag-edit pa rin ako. I'll just continue editing my vlog para ma-post na. And then, if mamaya pa yung darating, mamaya pa bababa yun, 10:35 AM pa lang. So, actually, papadala ako ng ulam kay mama kasi nga, dahil natid ko siya sa palengke, so, syempre, wala na akong time na magluto. But, nagpabili pa rin ako sa kanya ng mga raw ingredients para makapagluto ako. Baka mamayang gabi. So, mamaya, di-deliver dito sa amin. And then, yun, mamaya, lunch. So, saing lang ang gagawin ko niyan. Hi, Orion. How are you? Bakit di ka sumama sa akin kanina? Sabi mo kagabi susama. Nagpuyat ka. Nagpuyat ka? Sabi mo sa akin, sasamahan mo ko sa, sunduin natin si Mami. Hindi ka na sumasama. Hindi ka na sumasama sa akin. Hindi na tayo nakakapag-date. Diba? Next time, sama ka na sa akin. Ha? Yung burger mo, ba't mo kinain? Ano yan? Cheesy egg desal. Kainin mo, no? Si Modja ba tulog pa nung bumaba ka? Tulog pa siya? Ha? Gising na siya? Ito. Hello? Buti hindi siya umiiyak.
So, andito na pala yung aming ulam. Ayan, kadarating lang. Ka-deliver lang. And then, nagpabili rin pala ako ng ito, yung banana. Wala na kasi kaming banana. So, hinog na banana. Kasi masarap to sa may Nutella. Ayan. So, open na natin siya. And then, ayun, nakasaing na ako kanina. So, ang ulam natin for today ay ayan. So, nagpaano ako kay mama. Pina-open ko kay mama yung pineapple. Ayun siya. Kasi hindi ako marunong magbalat ng pineapple, guys. Mahihirapan tayo. Baka maubos yung pineapple. Kasi pabila ako ng Thai part na chicken. Ayan. Ano pa ba ito? Ayun, nilaga. Ayan. So, nilagang baboy ang ating ulam for today. Ayan siya. So, luto naman na yung kanin. So, antayin lang natin sila papa na bumaba. For sure, gising na yung mga yun. Di pa lang bumababa. Para makapag-lunch na tayo. Ayan. Ayan ang ating nilagang baboy. Para may sabaw. Para may sabaw daw kami, sabi ni mami. Ayan. There you go. Hindi na makita gaano. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Kagigising mo lang. Kagigising lang ba niya? Baka kanina pa yun. Kanina pa. Hindi lang bumababa. Pero nakatulog siya ulit kanina nung umalis ako. Ago-ago! Hey! Yum, yum, yum? Yum, yum, yum ang baby? We're done eating lunch. Ayun na si Gianna. Ready na to make dede. Ready ka na magdede? Dahil matagal siyang di nakadede. At umalis ako kanina. So, ganyan talaga siya. Pag iniiwanan ko siya ng morning, it's either tulog pa siya or hindi siya makababa. Kasi katabi niya si Papa. So, magdedede na lang ulit siya. After lunch na. Anyway, magto 2 years old naman na siya. So, hindi na talaga main source of nutrition niya ang breast milk. Pero dumidede pa rin siya. Pero gusto ko na talaga siyang i-stop. Diba? Diba, diba? So, nakapag afternoon nap na kami, guys. Si Gianna nasa taas pa. Kami ni Orion, nag-memoryan na kami. Nagsasnacks lang kami ng light. And then si Papa lumabas siya. Kasi ang lakas ng ulan kanina. Grabe, sobrang lakas. Lumabas lang si Papa. Punta siya ng Alpha Mart kasi bibili siya ng bread. So, naubusan na kasi kami ng bread. And, ayun nga, sobrang lakas ng ulan. Parang may bagyo kasi, alam niyo yun, yung may hangin. Kasabay ng ulan, may hangin. Tapos nakita ko sa Facebook, ayun, may mga kulog-kulog. Nakita ko sa Facebook, mayroong mga flash flood sa mga area. So, ayan. Ayan. Let's see. Mamaya pagising ni Gianna. Buti lang may ulam pa kami. Tapos mag-air fry na lang ako later ng chicken. Yan. Naka-marinate naman na siya. And then magtitiklop ako ng mga damit na nalaban na. Sarap. Malambok talaga yung Pande Manila. Hindi. Lalo pag maraming Manila. Dinadamihan natin nila ng yeast. 1, 2, 3. Ready? So, almost dinner time na and I am currently cooking. Nag-air fryer ako ng chicken, yung na-marinate na pinadala ni Mami. So, andyan siya. So, 6 minutes left. Actually, pag nag-air fry ako, inuuna ko muna kasi may options naman dito. So, chicken and then 20 minutes at 200 degrees. So, after that, i-open ko, babaliktarin ko siya and then another 15 minutes. And then, yung last is 10 minutes, babaliktarin ko na naman. So, syempre, chicken yan. Kailangan, we always make sure na lutong-luto yung chicken. And then here, ako ay magpa-fry lang ng
lumpiang Shanghai. Ayan, meron din kasing lumpiang Shanghai na pinadala si Mami. So, i-fry ko lang dito. Hi, Gianna! Eat na, baby? Let's eat? Let's eat? Ayan, natapos ko na yung niluto ko na, in-air fry ko na chicken. Ayan. And then, yung Shanghai. And then, meron kami natirang konting nilaga kanina. Ayan. Hindi natin nainit kasi nasira yung ating microwave. Malino nga, no? Nasira ang ating microwave, so hindi natin siya nainit. So, let's eat. Where's Orion? Where is Kuya Orion? Ganda-ganda. Inaasar. Alam mo yung award mo sa kasa? Sinabi na sa ni Mama? Pinakita ko na siya. Achiever ka daw. Parang last year with honor siya. Bumabang. Yung average siya ngayon, 87 kung taas ko. Okay na yan. Okay lang yun. Hindi naman namin kailangan ng mataas na grade. Buti nga. Where's my phone? Where's my phone for? Yung 24. Sorry. Guys, dito na kami sa kwarto. Preparing to sleep na. It's 7 na. 7 na ba? Past 7 na. Tapos na kami mag-dinner. Nakaligo na rin lahat. And, yan, naghihingi na siya ng milk. Naghihingi na siya ng dede. Kasi mag-work pa si Papa mamaya mga 9 p.m. Ayan. Bye ka na, bye! Bye! Good night! Bye ka na, bye! See you on our next video!